Alumni homecoming, sir. Mayang hapon sa tanan dato nga matag pilabati. Alumni homecoming. Ari naman kita sa atong regular nga programa. Kape kag isyu sa Bantog Hotel del Rio. Hindi ito mapadugay-dugay pa kapag imbitar kami sa atong mga viewers sa atong dinagyang festival sa singa kang tanan. Nga nakapisa kita sa pagprograma tungod ang atong bisita duwag man maglantaw sa atong festival kag hindi sa kilala kay tungod yung presidente niya siya sa University of San Agustin High School Alumni Association na 75. So, hindi na tuwag ang ako na i-host na Francisco, your greetings. Good afternoon, no? Congratulations sa University of San Agustin High School, Iloilo, Class 1975, nga magahiwat sang ila Grand Reunion Homecoming, headed by their President sang USC High School, Class 75, Attorney Sapero Boy Lauron. Ali siya subong kag good afternoon, sir. Mayong hapon, amigo Pete, kag amigo Francis, ari naman kita dire. Kag natabuan gid nga dinagyang, no? So happy dinagyang, Viva Señor Santo Niño. So madamo gid nga salamat sa inyong pagpaanyaya sa akon subong nga hapon. Kag sa tanan nga televiewers sa inyong nga sikat nga programa, pila na gani 30 years na, Pete? 27 years, tatlo na katuig, 2028. Sa sunod nga eleksyon, you'll be celebrating your 30th anniversary. So, advance congratulations. Okay, sir. Ano ang paghanda nyo sining Grandes University of San Agustin High School Class 75 homecoming reunion diri sa siyudad sang Iloilo? Nga ikaw ang presidente sang Class 75 sang USC High School, Iloilo. Medyo ginalantaw nato ng isa ka grand celebration kay tungod hindi man sa tanan nga tanan nga tinion maka-celebrate kita, no, sang golden, because golden means 50 years. So the mere fact that ang amon nga mga classmates after 50 years from graduation to high school ay ara gyapon mga mabaskog pagyapon ni amigo Pete, amigo Francis. And I would like to think, no, na ang amon nga batch ini ay very extraordinary. Tama gid kadamo mga successful, mga maayo nga mga classmates namon, no. Tagaan ta lang kamo sing gamay nga halimbawa. Damo nang nagdoktor sa amon, no. Sa hanay sa mga doktor of Medicine, ara na dang amon nga class valedictorian si Dr. Ofelia Habiliana, ara na si Dr. Nases, ara na si Dr. Silva. Kag sa hanay, no, sang aton nga mga abogado, ara manda ang isa kalagting nga abogado diri sa siyudad sang Iloilo, si Attorney Hilasio Lira, nga isa sa mga ginasaligan gid sang aton nga pinalangga nga Mayor Jerry Treñas. Ang dito sa Capiz, for example, si Attorney Tata Ura ay isa man kasikat nga abogado, hindi lamang diri sa Iloilo, kundi pati sa Banwa, sa probinsya sang Capiz. And of course, our nurses, kabalo ka man siguro, amigo Pete, amigo Francis, sa atong televiewers, nga ang mga nurses sa Amerika ay in demand. Yes. In demand. As a matter of fact, if I'm not mistaken, just last year, they were awarded what we call as the Carlos P. Romulo Award for Nurses. Yung mga sikat, gina sila to, no? So, ina sila ay produkto sang University of San Agustin, Class 75. Sa patag sang engineering, siguro hindi lang mag-30 ang amon nga mga inhinyero, and they have been employed, and they're officers, engineers in all parts of the world. Sa Amerika, may mga inhinyero kami to, sa Saudi Arabia, pati diri sa Philippines, and they are one of the most in demand. Kag, of course, hindi lang sa larangan sang profesyon nga naging maayo ang aton nga mga pinalangga ng mga engineers, no? As a matter of fact, o mga professionals, kundi madamo man ang nagmayuhan, no? Ang iban medyo we can call as mga simple, ordinary, simple government functionaries, but they were able to produce one of most productive members of society. No, may ara gani kami nga tatlo ka anom ka classmates halin sa high school, no?
ano sila, nobyahanay na sila. Almost 50 years. Hasta subong sila gyapon. No, kag ang mga kabataan nila kaata magid kayo. One of them, in fact, one of these awardees will be planning in from the United States of America pagkadto diri para lang magtambong sa amon reunion. That is why hambal mo kay na pamangkot mo, amigo Francis, that we are really preparing hard for this. And this is not just a one-day affair. This is a 3-day affair. Halin sa aga, asa sa gabi, sa first day, halin sa aga, hasta sa gabi, sa second day, kag the same thing, sa gala night namon, sa Seda Hotel man, pagahiwaton. Ang first day napon, ara pagahiwaton sa Bugoy's Restaurant, sa, ano pa nawag sini, sa boundary sang Liganes, kag Haro. Ang second day namon, pagahiwaton ini sa Solovista Mountain Resort sa Guimaras para nga may nature trek man kita, no, may flavor of natural, flavor of nature. And of course the third, ang gala night, which is a dress to impress. No, may mga kotilyon kita, may mga dancers kita, bala mo mga classmates namon, no, mga gwapahon ini sila sang high school pa lang kami, asas buong gwapahon gyapon. In fact, they are well-honed dancers. We call them the USA 75 Batch Angels. No? So, amo na ang mga gamay nato nga paghanda. Mayo gani kay tagaan mo ako sing kahigayunan bilang ilang nga presiding officer para mapalapta kay ang iban siyempre wala Facebook, wala kami sing telepono na nila, pero paagi sa inyong programang balaan kung damo nagapalamati, we are hoping that we will be able to reach as many batchmates as possible. Attorney, may gapang-imbitar nga daan si mo ba sa pistas pa biya ko, no? Paro. Ang pizza sir sa inyo USA High School Class 75 nga coming Alumni Association reunion. Ano nga pizza ini? Ang first day will be February 8, no? February 8, ang programa sila sa February 8, bali maumpisa na siya alas 8, registration para mabala naton kung sino mga nag-attender. And then at 9 a.m. there will be a mass. No? There will be a mass nga paghiwaton sa USA University of San Agustin Chapel. Then after that, for nostalgic purposes, no, i-reminis naton ang mga ginhalina naton. So, walk through kami sa high school department kag sa nakalain-lain nga departamento sa San Agustin. And then, after that, diretso na kami sa Bugoy's Restaurant, dira sa boundary sang Haro kag Liganes, no? And ipausar sa amon nga batch ni Reverend Father Arnel Dizon, ang Reverend Father Rector President, ang bus sang San Agustin para masulhay ang amon nga biyahe halin sa campus sang University of San Agustin pakadto sa Bugoy's Restaurant. And then, of course, program, gamay nga program, pakilala namon lahat namon mga classmate kang isa after 50 years, ang iban ay na nagkilala na, nakalipat ng itsura, ang mga gwapa, nagwapa pagid, ang mga gwapo, nagwapo pagid, no? Why kita gambalang gagapanigulang. Medyo chronological lang ang age, pero ang tagipusoon. Outro to, ang nagyapon, ha? outro nga, mga Ilonggo lawyer as sweet lover. No comment. Bahala na si Francis magkomentaryo dira. Sir, sa sini USA Class 75 Grand Alumni Homecoming nyo, sino nyo gindapit nga bisita? Well, ang amon lang because this is a very closely knitted shall we call as family affair. So, ang amon na ginimbitar, ang amon nga presidente, Reverend Father Rector President, si Father Arnel Dizon, kag ang amon nga alumni president, si Dr. Asuncion Sonny Faro. No, kag ang amon nga mga maestra. Can you imagine kami gani nga estudyante lang high school sa una, may nagkaedad na how much more mga amon nga mga maestra, but would you believe until now? They're strong, you know, they're still healthy, and I think they're ageless. So, ara sila ma-attend ba ng mga maestra. We did not invite any politician,
simply because we don't not want to politicize the affair. So sa amon lang gid ini. Oh, okay, no, Diba, This is a celebration of friendship. This is a celebration of long tenured relationship. So we don't want to politicize the affair. Magkaroon namin isang relationship, no? Sa inyong alumni, kili may mga nagdayunay pa sa uli. Oo, tatlo kapares, no? Tatlo kapares. Ang isa, kapares, pareho nga sa Amerikana sila. So they're coming over to attend the reunion. And, you know, it's a celebration not just of friendship, but a celebration of their marital relationship. 50 years. Kaya pati ka na, Francisca, malunggulo year, sweet lover. Ano nga mga ilunggo kung matamis magmahal? Siyempre. Gaga- Hindi lang lawyer siguro. Basta Migupit. Ilonggo ka. Basta Ilonggo, no? Pero Di may- dala na kita dira. Pero may advice ko sa mga babae nga luyag, Oh. mag-link sa mga ilunggo, no? Oh. Along lang mo sa diabetes. Matamis magmahal eh. Di bali marami, damo kami nga doktor. Sir, luwas social activities nyo sa inyo USA Class 25 Grand Alumni Homecoming. May mga charity works ka mo and other activities? Sa subong, no, kanya-kanya. But silingon, but probably in this forthcoming reunion, we will be able to do something like that. Pero kabalo ako nga marami nga damo nga organisasyon nga gina spearhead sang amon mga classmates, pero not in the name of the class, but in the name of the respective organizations where they're a member or officers or probably even a founder. Before kita mag-asaylo sa iba nga topiko kaya ito nila ron tagasan sa kaguyunan, no? Ang imubi, sir, pag-imbitar sa inyo tanan nga mga classmate, sa inyo mga alumnos sa University of San Agustin High School Class 25 sa inyo palabuto nga Grand Homecoming Reunion sining February 9 to 11 diri sa syudad sang Iloilo. Akon gid nga ginaimbitahan ang tanan ng mga classmates, mga batchmates namon sang class 1975 University of San Agustin High School nga kung tani magtambungan nyo gid because you know this is only once in a lifetime kay after that hindi na 50 or golden 51 years na. No, I'm not saying that this is our last hurrah, but you know, as I've said, let us be there present in the celebration of long tenured of friendship. So kabalogin ako nga iniamon mga classmates basta nabalaan lang nila kung saan o kag diin makadtugid ni sila. Amo gani na nga dako gid ang akon nga pasalamat sa inyong nga programa because paagi diri sa inyong nga programa we'll be able to reach out to most of them. Okay, nung Peter, thank you sa ibang nga topiko. Gusto na to pang makoton sa Atty. Boy Laron. Ining latest talk of the town, ining pagpasar sang sex education. Ano ba sir, pabor ka sini o kung hindi? Wala from the beginning I have always espoused and I have always advocated sex education. The reason why there are a lot of teen pregnancies, it is precisely because of lack of education. We come from a very conservative Catholic country, so therefore daw tabu kung istoryahan ang sex. But the truth of the matter is our young and teenagers should know para nga malikawan nila ang teen pregnancies. Of course, as I've said, I am not even taking a look at how the law is now worded because there will be a lot of plenary debates in Congress, in the Senate. So I am pretty sure that they will be able to fine-tune and polish this particular draft of the teen sex education law. Ako ay agree, attorney. Balo ka ito, kalabanan ka kadisgrasya, estudyante pa lang disgrasya na ang gwa niya irresponsible parenthood. Minsan bulagay man lang, no? Kaluloy ang parents na nagsakripisyo tapos sa mamandangatan sa kabatan. So I agree with you, Francis. Hindi lang migupit, no? It's not just really about sex education. As you have mentioned, it's also about responsible parenthood. Kay manami lang ina sa umpisa mo, no? But you don't know the consequences that attend to it. The corresponding consequences that will follow after it. So it's not just sex education per se, it's also about
responsible parenthood, it's also about the future of these young people. So I believe this has to be debated. Madirod pa lang ko sa bata pagka kalamatan niya sa alang-alang pagbusong no. Mo natin ako ya daw konforme ko na dapat edukar ta aton kabataan. Anyway, boga ramon sa great mo no ilbi kantilyer pagino gabiyahin ni sa atong alawod po lantaw sa conception ta baba spatsin kaya damo panada sila karon lang. No Francis on paidugang mo pa mo. Okay, dapat nga importante ining sex education from educate ang ato mga pamatanon kay malikawan naton teenage pregnancy. Ining dako naman nga issue sir, ini impeachment ni Vice President Sara Duterte nga even though nga ang aton President Marcos si BBM against ini pero ang House may nagaduso pa. Sa imo paglantor sila nung guwa sini mahingagaw nila ini ang impeachment against BP Sara. Well, number one, I don't think it will push through. Number one, I believe they don't have the numbers in Congress. Everybody will be busy campaigning for the election. So, number two, it's very divisive. Any impeachment process, any impeachment proceedings for that matter is very divisive. So, I don't think that it's really good for the country at this point in time. There are a lot of problems that has to take precedence over what we may call a simple impeachment process. So, siguro mas maayon na lang kung, of course, ang impeachment process is a constitutional process. Kung may gusto gid man and they believe that the Vice President has committed infraction that she deserves to be impeached, probably that has to take the sidelines and they will just do it after the election. Okay. Daw subong sir daw alang-alang pa. Siguro na lang tao na to nga after election na ini madayon with the blessings of our President Bongbong Marcos. Kag damo ang pagbabago, damo mag-graduate ng mga congressman, may mga senador nga base hindi na madala sa sunod nga Senado. So I think they will wait for the time after the 2025 election before really pushing for impeachment. Anong Peter? Tony, si Mort Sortigosa, co-host sa Kapigag-Show, but from Manila. What's up? Maayong hapon sa mga taga Iloilo, attorney. Editor-in-chief ako sa Northern Watch sa Pangasinan, pero ginikanan ko taga Haro, taga Kalinog. Nakasyon lang ko di. Linog, Bauti, pareho kita nga taga Tercer Distrito. Gali. I come from Lambunao. Oo, again ko to kayo na. He's the president of the University of San Agustin sa High School 75. Oo. So, ari siya to celebrate siya. Siguro, muna pamangkutan, what are those projects nga sa ulo mo para sa alumni association ninyo? Pero ka, very active na siya, Tony Boy Lauron. Sa Pero Boy Lauren. So, at least, pagkilala ko sa imo nga mo na bugado ng bisita, and I introduce also media from Pangasinan. Northern Watch. At the same time, consultant ako sa governor naman dito at mga mayor sa Pangasinan. Political Yes, consultant. so Wiko. I used to meet before si Pogi, Governor Pogi Espino. Karon si Wiko. Si Wiko na. Gintext bago ako magkadto gintext ko isa ka congressman nyo, siling ko, boy, ako to nagbulig sa imo sang plebo ka sa PMA, Buboy Tupas. Yeah, okay. Siling ko consultant ako ni Guico, siling niya upod ko na siya sa Congress, pero si tatay niya na karon ang boss ko sa commission on appointment. Ramon Guico Sr. Yes. Si so, Congressman. I would like to. si senior congressman na sa Vice Chairman sa commission on appointment. Ang iya bata, Amo ni karon junior gobernador. amo ng gobernador. Pangasinan is 3.5 million ang population namon. So, Yeah, base very big. makalabot kita sa pamangutan because we're trying to interview our Sige, guest, sige, no? sige. Sa iyang mga topiko. So, you could ask questions. So, luyag mo mabalaan. The knowledgeable ini from politics to every Attorney Sapiro Boy Lauron. Okay, Frances, continue. Sir, tagantang na chimpo atong bisita, no? Bisita ni Peter. Can you introduce yourself? Mga kasimanwa sa Iloilo, ako si Morts Celestial Ortigosa. Ang amay ko halin sa Haro, ano. Pero maskin dugay na kuya sa Northern Luzon,
Hindi tagin malimtan, mag-Ilonggo, kay tingin ni kanan, ta Ilonggo mo. Okay. Oo. So it's also part of the media industry. Kasulat man siya, may radio program sa, may streaming man siya sa Facebook. So good na pakilala. Tapos magkita ka sa Manila ni Atty. Boy. Ikaw man interview to siya. Kag isa pa, it's a privilege to rub elbows with the members of the 4th Estate diri sa Iloilo. Okay. So, Francis, continue. Okay, sir. Ang atong topic ko, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya daw sa House siya daw, snowballs daw makakuha at suporta. Pero sa Senado na to, sir, nakita niyo daw ang ibang gay post na mga senador. Pero kalabanan, siguro daw ang ila silence means no sa ila pag ang ila tindugan sa impeachment ni BP Sara. Well, ako sa subong no as an amateur political observer, I think the impeachment against the vice president is dead on the woods. I don't think at this point in time it will push through. I think most of them will just wait for the conclusion of the 2025 election before they will push hard again. Kasi ang guaya sina, even if you have the numbers in Congress, in the House of Representatives, but the judges are the senators, and I don't think they have the numbers. Sa mga nabasahan ta, kag sa obserbasyon ta, daw duda ko kung may numero sila sa Senado. Madugang ako na Francis kay Atty. Anambal. For example, isite nato ng 5th District. No? Damo na da Iglesia ni Cristo. So, ang balon naman sa tututo may pikto itong ilarali. And they're against impeachment. Well, I think it was an opportune time for that particular sect, the particular religious sect, to show that they still have the wares, they still have what it takes to have and, to fly their wings as a political power. So, dito sa Manila, for example, can you imagine, Pasay has to declare no classes, Manila has to declare no classes because of the mass of people massing around. No? So, hindi man maka-eskwela, makabataan ka, hindi ka makalusot ang mga means of transportation. So, I think it was a show of force, no, show of political force. And kung ikaw practical nga politiko, simot dali lang. Budlay na sini mabalaan kita ining political ang sekta nga ni daw kontraho nila ini ang naga-push sa impeachment. So, ma-relax ka na. You will wait for the proper time for that. Especially you are seeking for re-election sa Senate. Do ikaw ga padagan sa Senado sa 2025, siyempre ang imoda sa ilinsyo ka lang sa impeachment ni BP Sara kay basi kontra ka sang Iglesia ni Cristo, sir. So before magsabat sa attorney, I would like to introduce our another member of the 4th Estate, Attorney Pistong Miliesa. Ito ang batian niya. Interesado sa mga batian sa mga tapiko. Ari ang batikan ng lawyer from Manila. So, interesado. Kilala ko ni si idol ko ni si Attorney Pete sa Kapitolyo pa lang ini, damo na niyang idolize sa iya and hindi mo ni matawaran ng iyang political analysis. That's Attorney Melissa. Pero siguro attorney kan acknowledge na sigalan tao si mo sa TV kay base ka maglungkod niya. No problem. Jay Minia, shout out to Simo. Thank you for the invitation sa pista, no? Ninyo dra. Another one si Faith Flores, pa mga taga kanay galang tawag sa aton ba. Noy Ricoperto, paano gadayaw sa akong bisita di. Noy arasas itong alawad po galantaw sa aton ni Siman. Dalia de Vera, Manila ni galantaw ni sa aton. Bagay no ni okay lang. Shout out si mo Dalia. Early Garcia, another member of the 4th Estate. Concepcion Tababa, Ruben Panis Jr., sa Kibol naman niya. Kyle Raven Himinia, kamag-anak ni Ray Himinia, kamag-anak pagid ni. Ari pagid na mga member pagid sa 4th Estate, G.R. Villalba, Teres Gonzales, sa Bacolod, Just Soto, Hong Kong, Ronald Patron, hindi ko na mabalang ibang kundi nga lugar ni. Basi may pamangko sa Attorney
Pete Medesa, no? Kay Attorney Boy Lauro na atong bisita. May ngapon, Glenn, no? Attorney Lauron, hindi po ko abogado, Attorney Lauron na niya siya. Right. Salamat, Peter, for inviting me sa kaya nakato ako diri kay makita ay kita kay magdungang duaw tani sa haya ni Parinar Singh Toledo. Ang nagtaliwan nga bana sa upod naton sa Port State ni Tunet. Salamat. Ang kay gamay lang ang nakasaap ko kay na ang issue gali atong impeachment ni Sara. Sa imo tanaw, attorney, may impeachment man o kung waay, ano ang epekto sang ongoing Quadcom committee investigation sa political career ni Vice President Sara Duterte? Well, right now, as I've said, I'm an amateur political analyst. Not even a political analyst, but probably a political observer. From the looks of it, it did not really affect much, no, sang political career ni Vice President Sara. For one, the 2028 election is still very far away. So whether he's running for president, he's running for other position in government, in the election, you know, our voters, our electorate have very short memories. But probably, for the Quadcom, ang mga nagpakitang gilas sa Quadcom, probably, it will help them in their election campaign. For people to show that, they're there in the thick of things. But for VP Sara, daw wala akong makita. Attorney Pete nga daw mahambal ko nga may impact. May impact gid. So, and besides, as I've said, the impeachment process at this point in time is dead in the woods, no? Kay wala na eleksyon. Kaysa tagaan nila simpo ng impeachment, they would rather go campaigning. And alam mo naman ang impeachment, it's a numbers game, no? It's a political numbers game. It's not something legal, it's not something evidentiary, it's really something political. So, amula na. Okay, another follow-up, Lana. Do you have any question about impeachment? Bayman? Mag-add lang ako. Sang nagpa-press con si Senate President Jesus Escudero, ang hambal niya, despite nga break na sang mga member of Congress, Senate, karon nga February, pero sila niya, oras nga mag-andar ang impeachment. So, hineres ko unique ining impeachment. Maskin naka-break na sila, ang senador, tawgon na sila sa why na sila mahimo as just judges. Amo lang na makita ko. Pero tama si attorney, ang number mukhang uncertain. Pero probably after election, kay sa SWS karon siyam ka pro-administration ang galusot mo. Si Lani Mercado na interview ko sa last week sa Mabini, Pangasinan. Sining ko base si Bong Revilla, base mag number 1 siya kay si Erwin Tulfo karon because of falsification case. January 6. Galagsanay sila sa sa 1 and 2 In addition to that, Sir Attorney, nga hindi man makadayon ng impeachment, kay kung makasaka gidban siya sa Senado, walo man lang kabilog ang kinanglan ng abuto para hindi na madayon ng impeachment. Di pila na nga daan dira ang Duterte boys. Isang bright boy da si Rubin Padilla. Pila na sa Duha ka bilyar. bright boys, tawag ko lang bright boys kay atributo mo. si Bongo. Bongo. Si Duha ka bilyar. Si Bato medyo na sa seller alanganin tan base Duha hindi ka na magdaog. Cayetano, sir. Duha ka Estrada. Kapati mo ko isang bal na turne. Kaya ako yung kapati ko yung Duterte may kwarta gyapon mo. Ara pa lang sa ginambala nato, ara pa lang sa Kongreso, pwede nila na suto ng isa, sample labi, Congressman Buboy Topas. Gadlaga na sawa yung kontra sa kay John John. Yati ikaw Congressman ka. Kung hindi ka magsugot sa impeachment, buto naman imo grupo. Kung mag-impeachment, hindi kang buto, si mo iglesia. Doon ang kontra mo, kwarta sa Duterte ang iglesia. Well, siguro,
Ang pamangkot lang kaya nga makamudugang naman ko pamangkot. Ginambal kay na ano sa ambal ni Pistong bla. Attorney Pistong. Ano mga nipikto sinisa aton sa administrasyon, sa bagong administrasyon? Is there a possibility nga kundi ba doon impeachment? Si Bongbong naman na yan na may impeach? Ano sa tala motor niya? I don't think there is a chance because number one, they have the number, the BBM team has the very large numbers in the House of Representatives because it's being controlled by Speaker Romualdez. No? So, though, wala sing chance siguro. But what I can say is that the INC is really a very strong sect. It's a very strong political force. I have talked to a lot of members, ordinary and leading lights of the sect. Abi mo hambal nga do kadain nagid sang aton nga pagdala sang aton nga gobyerno, mga batip blanco nga cheque nagaguluwa na. So meaning to say, nabot silingon nga ang BBM administration has gone wild no nga to the effect nga issue na sila blank check, which I think hindi lang blank check, may fill in the blanks nga mga parts ng GAA. No, GAA stands for General Appropriations Act, which the good Senate President Chis Escudero has to go out and say that there is no such thing as fill in the blanks. So, meaning to say, nakuha sang mga members sang iglesia during the rally which is against the impeachment of the Vice President. Pero mayo man magtaktika sang iglesia in the sense nga they are not against BBM. In fact, ginsundan nila nga si BBM does not also want impeachment. Okay, because I think for good measure, nga i-push ni BBM ang impeachment kay balaan niya nga it will not hold water in the Senate because they don't have the numbers for that. So kaysa magpa-stress sila magpa-toxic sila ka, kumbinsi para they will have 16 votes, wala na lang, pabayin na lang nanay. So, the best way is to tell them, no, I'm against the impeachment. Nung Pet, mag-back-in lang ako. At tong pamangkot mo nga kung base i-impeach man nila si President Marcos, 313 ang membros ng House of Representatives. Ti sa Constitution, 1/3 ang kinanglan mo. Ti ng mga membros ng Congress, as long nga may budget sa DPWH for infras nga 1 billion per district at kag may SOP nga 20% sa congressman, next to impossible na matabo. Okay. Lahat sila, no? Nakita naman natin. Galing kayo, balaw kami may issue na parublabator ni sa inatawag natin niya tupad. Mga kwartab lang ginapangatag no tupad. AX, mga senador maraming kapangatag na. Tapos ang akap, ng kulang income at ina ko no, at sunod sa grupo sa mga Duterte, ginpasari na ni Secretary, ni Speaker Maldez para atag sa mga congressmen sa ila jurisdiction kung sino tagaan nila do pamakal gurubuto ang pagbot nila slingon o kung bribe, no? Bribery. Hindi ay makapikto na sa impeachment ni Sara kun I think wala kung gustuhon gid sa House of Representatives nga i-impeach si Sara, no doubt they can. Kaya nila. But the problem there is the senators are the sitting judges. Sila ang pinakahuwes. So hindi maka-hold water because basically ang senador independent sila mo, no? So I don't think nga it will hold water in the sense that while he may be impeached, but he will not be judged. No? He will not be convicted such that pahalinon sa pwesto niya kay ang impeachment is just pwede ka maka-file ng kaso, nakabutang 1/3 lang, no? Hambal ni Migo Tamorts, 1/3 lang. So sa 330, 110 lang kinanglan. 313, divide mo lang siya. Oh, divide by- 150 something. Oh, something like that. So Less okay than, na less sa Kongreso, pero sa Senado wala numero. Wala numero. 2/3 ang Senado mo, kinanglan mo. 2/3 mo kinanglan.
Subong, 24 ang two-thirds, di dapat 16. Oo. Dumalabo. Biglayo, Bro. oo. Malabo. Pero siling ni Chis Escudero, ma-attend gikuno da mga senador kay it would help their buttress their re-election bid. Kay exposure mo. Nasa Yes. TV sila. Oh, that's right. I've heard the conference, press Oo, conference. itong press ko niya bala to. Ni Kaya SP. may isa ba attorney, no? Kanti ang impeachment once in a year na nakapag-file, di maliwat. Tis mo nga, kung di na pag-file mo kay duwa-duwa, sila mo mataas pang numbers ng senador nga ara kay Duterte Group. Pwede ba na nila paisolo na kag sa next Congress na lang nila i-file ang kaso? They have to withdraw. They have to withdraw. I-withdraw. Kaya kung wala, it is as if you have filed the impeachment. Bala mo sa unan, I remember, I don't know if you can still recall si, Attorney Pitt, si Attorney Lozano. Si Attorney Lozano is a perennial filer of impeachment. No? Tanan-tanan nga presidente, ginfilean niya impeachment. Now, actually, he's not helping any. Kaya because gina-filean niya, why man ma-dismiss man kaya because he does not have the numbers, hindi ka naka-refile. Hindi ka Ako na naka-refile. bilig mo pa ang attorney, bago lang kayo kapatid nga, i-withdraw mo galana kung di ka mag-file mo ito, i-withdraw mo na. I-withdraw mo as if it is as if wala ka nag-file. So, hindi mo mahambal nga you cannot refile impeachment within 1 year from the date that you filed the first impeachment. Di ba? Thank you, attorney. Thank you. Gusto mo, meron pa? Pwede ta ka sa ilo sa lokal nga politika, naambot lang kung pwede Mr. Minea. Okay, basta okay. At baluban tayo, kung nato niya, upunta din abogado, very versatile niya, may problema. Ang bahin sa Dinagyang may ginisyo nga executive order ang aton na lang doon nga Mayor Jerry Treñas banning political statements, political activities. Siguro is referring to partisan politics. So hindi pwede mangampanya, hindi pwede magamit ang Dinagyang to join the sadasad and carry the placards or campaign paraphernalia of certain candidates. Sa imo pagtanaw, ipatihon bala ini sa mga nakapartisipar sa Dinagyang? Well, every year in, year out, not just in Dinagyang, but in many parts of the country where we have, because ang pinakasikat the Feast of Santo Niño. So you have Sinulog, for example, in Cebu, no? You have Mascara in Negros, you have Dinagyang in Iloilo, you have Ati-Atihan in Calibo, and many parts, pati sa mga panagbenga ng Baguio, and a lot of other supposedly semi-religious festivities. These rules are more on the infraction than on the on the observance. So hindi mo na una-una biskan butangan mo pa sang punitive action ng imong nga ordinansa, hindi mo ma-implementar na kabalo ka mga politika naton ay tama ka kwan in sila ka creative. So they will be able to get around the bush para nga diretso. Ikaw maghambal nga gusto naton si Senyor Santo Niño para mabuligan ang aton nga mga kasimanwa nga pinalangga naton. So it's not political campaign. We are asking prayers and help from Senyor Santo Niño to intercede for us. So that's just one example, no, Tony Pitt. You cannot implement that. Kapinpano kung mag-abot sila ni Bong Revilla, diri ka magsaot-saot, dira kag mag-intrama sa parada, mapunggan bala ina sang mere executive order lang. Hindi. They are just enjoying and celebrating the festivities of Senyor Santo Niño in Iloilo. As a matter of fact, dapat pasalamatan pa naton kay because of their presence, they're able to grace this occasion. No? So,
Hindi daw malabo nang ma-implementar nila. Amo na ganun kambal si Senate President, former Senate President Drilon, hindi na lang sa mga intrapolitika, kaya nga na kunos mong napulungkoda, pero na mga artista, mga basketball player. Kaya niya, nabalaan nila nasa pamulitika man. Yan mo na tamaran lang kung mag-intra. Gusto na matuloy. Of course, why man naton ginalahat migupit, no? Kay one of the best presidents the United States of America ever had was Ronald Reagan. And Ronald Reagan was one of the best Hollywood actors there is, no? Pero tama ka because of his, precisely, because of his being an actor before, he is called, amigo Morch, called as the great communicator. Kabalogin sa siyang iyang, kung anong iyang ipahambal sa mga iyang publiko, bala. So, I think, hindi man tanan, but, well, in Philippine setting, though 90% get sa mga artista, though ang contribution nila, though suspect. Welcome, our colleague, John Sapio. Sir Carpio. Diyan sa Pio of Sapio. K5. Tapos yan, running the show. Attorney Laron, by the way, no? Madugay ka na nga nadula sa politika. Kay daw, hindi ka naman interesado yan sa politika. Pero hindi, you cannot close your door in politics. Subukan na sa kuan sa isa ka Attorney Boy Laron sa Manila kag diri sa Iloilo. Ano mga activities mo nga wala ka na sa politika? I'm just enjoying my semi-retirement time. Being with my friends, being with my relatives, being with my family. Sadya lang, di ba? Now, if there is something that we can contribute one way or the other, then we'll do it. But politics, I'm out of it. I'm out of it. Okay, anong Peter? Shout out to Edith Bioperland, Texas. Galang tao sa aton, taga Florence Carroll of Toronto, Canada. Kadamo sa galang tao sa Gwa. Ginapunahan ta sila pang lawag. Kaya they are very interested sa mga news diri sa Philippines sa Silo, especially diri. No? Now, nakita naton si Atty. Boy Lauron. Isang nasugid sa aton niya, why ko pa yung mabalaan. Di, subong ko lang nabalaan niya, kanang may mga withdrawal penalties magpaliwat. So, ang sunod, mangkot naman ito nga, politika diri sa aton. Inang dinagyang tani, lawagon tani, interesado man siya, basta mamalam. Our friend from Australia, the North Swedish watching now. Damo galing ba interesado maglamate si motor ni. Ang diri sa local politics naton, why man kausing mahambal siguro nga, ano pro daw, why daya kwartas mo nagalagaw sa Iloilo City? Kaya wala kontrarya mo. Ano ko masubo ang mga mediator niya? Ano mahambal mo kung wala kontrarya? I may not be in politics anymore. Balanan si Migo naton Jan Sapio. But ang dapat naton nga tagaan sing focus suwong ang ekonomiya sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag ang aton nga turismo. Number one, siguro ay kamo kabalo sini, no? But we have what we call as highly urbanized city, and Iloilo has been top 5 highly urbanized city. As a matter of fact, bago mag-pandemic, we were already number 2 sa among the highly urbanized city in the Philippines. Another second, we are the second or third cleanest river. No, outside of NAIA, our airport is one of the nicest airports around. And it's good news nga Bilyar is contending to be the private operator of Iloilo International Airport. As a matter of fact, ang plano sa mga Bilyar, I've heard it from the grapevine, pag sila ng operators ng airport, sila mismo ang magkampanya sa Sagwa, Seoul, Incheon, of course Singapore, where they have Hong Kong, and even the Chinese, no? Even the Chinese. Dire, why naton mahibaluan sa economy, ang why naton mahibaluan? Why naton mahibaluan nga one of the biggest supporter sang aton ekonomiya are the Chinese group. Pero
lang tawabla sa Attorney Pete, sa profile sang probinsya, sang profile sang city. Wala makabutang ang Chinese community. Ang mga Chinese schools ay nakabutang. So kung ikaw in-check, ikaw Taiwanese, no? Because we are talking of two different breed, no? Ang Communist China, amo nang sa Beijing side, kag ang Kuomintang, amo nang sa Taiwan. Diri sa Iloilo, for example, Sun Yat-sen is Kuomintang na siya. Mga Chinese commercial, sa communist side na siya. Why nato na ma-develop? So ako, bilang media, no? It's about time nga mag-research kita parte sa ekonomiya kag sa turismo sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay balaan mo ang politika, as a matter of fact, siyempre gusto taman, it's a profession. Ang pagiging professional journalist is a profession. Galing, nagkakakwarta lang, naka-income lang sing maayo ang aton nga mga journalist pagsimpo politika. Kung may kontrobersiya, we don't have to wait for a controversy. We don't have to wait for an election. Let us try to improve. Being the members of the Fourth Estate, dira kita. That is where probably ang inyong abang lingkod, Boy Lauron, can be of help. Tagaan sa sunod naton nga kahigayunan, kung basi may gana pa kamo nga imbitaron ni si Boy Lauron, amo na ang naton, pag-istoryahan naton, turismo kag ekonomiya. Sang probinsya kag siyudad sang Iloilo. Let us forget about politics. Sa matutuod lang, kung sino man ang mayor, kung sino man ang vice mayor, sino man ang gobernador, the care, the less care, we don't care. Bisan sino man, basta kita ya, larga, turismo, larga, ekonomiya, larga. We don't care about whoever sits there. Hindi man sila why man sila sang mahimo kung magsanyog ang pangabuhi isang Ilonggo, di ba? Pero sang turismo naton, we have one of the best. I'll tell you one thing. We don't have a Boracay. We don't have like Bohol. We don't have like Baguio. But we have what we call as cultural heritage tour. We have some of the oldest and the best mansions. We have one of the oldest and best churches, no? Ang Leon to, I've been there, nagsaka ako to Migopit last year, kami, mga seniors kami, but nakasaka kami 800 steps to be exact, 789 steps. Pero galing, pag-abot mo, Stations of the Cross mo, pag-abot mo sa 11 station, hasta na 14, may why na ginaisip. So we would like to think that there are more than 800 steps. Tinalampas man na muna, no? Tapos na naog liwat. So there's about 1,600 steps. Ang why na ang Garin Farm, gamay na pilalang na mga 400. Doble ang sa Leon eh. Tiyato na to, gwapo na to sa Leon. Now, why naton matagaan sing atensyon the way it deserves ang aton turismo kag ang aton ekonomiya. In the meantime, may election, let's forget about. Kani kati, kabalo ka man, balaan ko man, ang media, ginapasundan malang nila ang mga tao kung anong hilig. Pero you have the right attitude. Once you have the right attitude, ipihit ang aton nga mga pumuluyo sa amo gali ni, ini gali damo nga ano ni gali, damo gali mabenepisyohan tadi, no? So sige. Kumbaga, ang mga industriya, ang mga kumpanya, bayad sila sa media para ma-promote. Hindi nga ma-promote ang kandidatura ni Juan de la Cruz na kung sino man da. Away na mag-ulutod, away na magtatay. You know, these are divisive, pero kung turismo yun, way gid salto niya. Sir, mabatin lang ko. As an outsider sa Iloilo, no, sa amon sa Northern Luzon, may Bangos Festival kami, may Flower Festival kami sa Baguio. When I was browsing the data about Dinagyang, nakita ko, Queen of all festivals. Number 1, ano? Tapos, nakita ko si Tourism Secretary Cristina Prasco. 2024, nag-spike ang aton nga tourism. Ang revenues naton is 760
60 million. Ang revenue, $760 million kumpara sa last year nga almost 700 lang. Di ko nakita nga i-buttress nyo lang ng tourism nyo. It would generate a lot of money. Correct si Boy. I agree. Migo, Morts, Amerika. Sabanta nyo, anong particular nga aspeto sa negosyo sa Amerika ang number one moneymaker sa Amerika? Top 3. Top 3. Banta nyo, Migo Pit. Kasama ng tourism dira. Oh, Kung ako malantaw siguro mga armas di gira. Oh, okay. That's one of the top 3. The second is financial services. Tanan nga dagko nga bangko, tanan nga dagko nga financial intermediaries ara sa Amerika. Pero abi mo ko na number 1, tourism. Because there are 130 million tourists in America year in, year out. See? Diri sa aton, ang aton nga target is 7.3 million tourists. Kabalo ka kung pila ang na kuha ta lang nga number of foreign tourists. Last year 2024 5.7, a little less than 6 million lang. That's why si Ramon Ang, who used to be my boss, my client, ang iya nga gintira airport. Sti subongo kay na dito kundi bag-ulang ko nag-abot mo. I was talking to some people there. Siya naggrabe ang amon nga kuan nga airline traffic from 45 million in 2023 naka 50 plus million sila sang 2024. And then dito sa wala pa nang Bulacan. Ang target dira sa Manila International Airport is from 45, actually 35 lang na no? Pero nag-45 sang 2023, subong nag-52. But eventually, ang target inada, mga 65 million tourists. Traffic, airline traffic. So, kadako Now, however, ina sila, local airline travelers lang. What we are after is to have foreign travelers. Amo na. Ang number 1 naton is South Koreans and second is yung Amerikano. Third Hapon ang 2024 nga record naton. Galing kay nobody beats Chinese. Kulelat ang Chinese kay Kwan. Hindi, ang bala mo ang South Korean, I know the statistics. Ang South Korean damo sila pero gamay sila magasto lain isang inchik yan pag gumasto siya galante dya, galante bumbagi dya. Sabi ni Frasco, ang average karon sa 2024 nagagastos sila sang more than $2,000 per capita dito sa turista. Oo. So 100,000 plus. Tapos ang staying period nila from 9 days naging 11 days na sila karon. Tapos most of them 65% are repeat tourists. But silingon medyo maayo na tong build nila Duterte bla to mga highway nila na less na yung traffic. Ang abala mo, this is what we're abi naton kay nagakontrahan na ang China kag ang Philippines. Abi ta nag-aaway ang China kag ang Philippines. Why nag-aaway? Ang nag-aaway gobyerno lang na iya. Parewan siyang Taiwan. Gusto na bumbahon, gusto na i-invade siyang China ang Taiwan. Di ba? Pero why ang mga tao mga negosyante, why gaway? As a matter of fact, you would not believe ang number 1 foreign tourists sang Taiwan, sang Taipei, is those traveling from Shanghai to Taipei. Di nang away da. Di nang away da. See? Okay, sir. We talk about tourism. Good tourism means good economy. Of course. Okay. Ang plabuton nga pagbutang sang Taytay sang Iloilo to Guimaras, Guimaras to Negros. Ano ang paglantaw mo sa plabuton sang Panayan Island kung mahuman ini? Well, inaaya sa trade naman. Kay diri sa aton ay wala mo archipelago kita mo ang Iloilo produkto sa Iloilo mag-travel kapag kadto sa Negros for example kabudlay ibiyahe
Kaya ay man sing big vessel mo, pero kung may tulay, kundi kung ano tong pwede manggas ang Gimaras, kadto dire ang dire di saging dire kadto sa lahat, no? Cacao from Iloilo going there, etc. Kawayan from here to Gimaras and to Bacolod. No? So muna, those are the things. So it will pump prime the trading activity, no? The trading activity. So muna ang aton dapat nga i-promote. Dako ginayang papel sang media. Dako ginang papel sang media. Just like sinambal mo lang ang turni, no? Do bagyo na ang sa Lyon mo, sa Bukari, kulang na media, publicity, bla bla. Wala ka tultol ang mga tao kundi biskan local tourist. Why gan isla kabalo? See? Ang ila to, just take a look at this, like Isla Gigantes. Isla Gigantes, kakadto na mo sa Isla Gigantes. Sa Sikugon. Hindi, sa Carles. Carles, okay. Di ano gid man to makita mo, abi? Sis, wala man. Wala do mga nitibo nga babayi. Mo nang paborito Ang no to, Peter. Ang makita mo lang to, Pete, ang ngadlag ko nga paa nga kuno iya sa higante, no? But damo pa ang diri, mas may pang Pukari, pero Pukari is not known, pero ang Higantes damo ka siya pero update kami sa Higantes sino nga didto kamo way ka makita, way maliban sa way kuryente ganito. Kinanglan dayes pag mo yung small power utilities group, wala. Actually ano ako dadra ito lang ambal ko sa imo nga nag-bid ako sang power. Ti why ko kabalo ambot ano kung may politika nga halo o kuno wala pa. It was why man gin approve, why man gin disapprove. Basta wala lang. Ti ano na be. So that's why pag ekonomiya, kaya ang power, because power can be a political issue, pero kung sa ekonomiya kag sa turismo do wala gid na pit mo. Amo na nga ton nga no, so kamo dire sa media next time we meet dira kita no. Dira kita maano panol sini. Dira kita ma-concentrate tourism and the economy. May pamakot to Pedro. Sige kay ko na. Kung kadto ka kita sa Gimaras, daw lain to yung sistema sa turismo. Right at the port, na tatlo at duwa ang ilang ports of entry sa Gimaras. Pagsampot niya, may tourism office, may information office, may mga brochure ka makita kung diin ka makakadto. May mga salakyan nga nagkahulat kaginabutang ang taripa. So right there, mabalaan mo nga daw hindi ka intuon sa mga driver. Kag balaan mo kung diin nga destinasyon kag kung pila balayran. So ang tourism office is right there to make life convenient for tourist arrivals, for tourist arriving. Diri sa Iloilo Airport, pagsampot mo, galanga-langa ka kung diin ka makadto. Kung diin ka magsakay. Ang taxi, utikanay ka mo kung tagpila. 600 ang sukot sa akon. Oo, gani. Nga dito sa Gimaras, may fixed nga tarif. Ayaw po tourism officer di ka pamati sa basta gestion regalin sa aton mga panelist dito sa mga hapon. So may Roa City, kung makabot ka sa terminal, may mga salakyan man nga nakahulat. Kag may fixed nga rate, hindi sila nga kamo lang mo tikanay kung tagpila ka kamo lang duwa ng IUI. Okay. Thank you for the awakening, attorney, no? Oo. Makabalik ko na kay attorney Boy Lauron, kaya importante ni. Yesterday night, kapamata ko sa Quadcom, kag sa iban man nga mga congressmen nato nga nagambal, daw akig sila daw, they are against the acquisition of the National Grid Corporation of the Philippines by the Chinese government. Ano mambal mo sa daw, kay kung kuno ang palila, ang kapanadian na sa National Grid Corporation of the Philippines, China na. Nga anytime, pwede tan la i-brown out, wala na ta. Why ta may mo? I think si Big Boy, si Big Boy si Henry C. Jr. Because tatlo na ang kapanag-iya actually. China Grid Corporation, may percent. Monte de Oro Grid, which is owned by Robert Crusoe. Ang tagyabla sa life.
Si Robert Cuyuto, kag amo man ang tag-iya sang exclusive dealership sang Mercedes-Benz diri sa Philippines. And the third owner, representing 40% interest, SM. No? SM Group, which is being represented by Henry C. Jr. So, that pa lang on the score, the Philippines is majority. Nabatian ko ang hambal ni Big Boy, ang hayo ni Henry C. Jr., si Big Boy. It's not a proverbial red button nga magpindot lang si China Grid. Patay na. Wala na. No, it's not like that. There is a protocol for that. Sa protocol nga na pati ang bago ka magpatay na DOE is a regulatory body which highly regulates highly regulate the activities and processes of National Grid Corporation of the Philippines. So wala ako na problema. Ako personally, I have no problem with the Chinese being there. Kaysa una sa pag-umpisa na-looks like because at that time, ang utang sa National Grid sa gobyerno, tama kadako. Nasa 11 figures. Meaning to say sa 11 figures, but singon 10 billion and up. Sino abay nga gwapo da ang mag-invest sina kay way kakabalo kay balak sang alanganin na. So that's why Henry C. The SM Group put the lot. No, nagtaya sila da. Nila si Coyoto, manda. Actually, si Ramon ang nagbid manda. Naperde siya by a smallest of margin. So, ay makuha. So, ang mga sinakuha. Pero si China Grid, 40% sila. Because ang power is a highly nationalized industry. The foreigners cannot own more than 40%. No? Muna siya na highly nationalized. The same thing sa mining. Kung may mining company, because it's a highly nationalized industry, ang mga foreigner hindi man maka-own more than 40%. But what is my objection is that Maharlika Fund, no? You've heard of Maharlika Fund. Ang gusto ni Consing, who is the president of Maharlika Fund, is to invest 8.5 billion sa National Grid. Di ka dako-dako ng 8.5 billion. Di na ginkuha ang 8.5 billion. Naghalin na sa Land Bank, naghalin na sa SSS, I think portions and this karon ba si ibla nga pag nag-retire na karon ng mga tao sa SSS. Hindi na why na sing ibayad na kay no? Nga it's already there. Nga ang Maharlika Fund gid butang mo. There are other kinds of businesses nga pwedeng kumita ang ano pa no sini pwedeng kumita ang Pilipinas, ng kwarta sang Pilipino, nga at the same time makabulig. Ting National Grid, anong bulig kay ara na saya? Di ba, it's there now. Kung ako mangkuton mo, ti kay nga ako hindi ka gusto, diin mo gusto ibutang ang kay ara na da ang 8.5 billion. Okay. Ang agrikultura we are a highly agricultural country, no? Diri sa Iloilo, dugay pa na. So when I was still running for congressman, 2007 and 2010, I was saying, ang kinahanglan ta dire, simple lang, agrikultura. Ano ng agrikultura? Remember nga hindi pa kita sa dupit, hindi pa kita hindi pa kita irrigated, no? Hindi pa irrigated. Kadamo sa kinahanglan sa agrikultura. Galing sino man ang magpautang sa farmers. Kung ikaw bangko, ikaw sis, Migo Francis, kung ikaw bangko, mapautang sa farmers. Sa magsasaka, sa... Wala nga lang. Kaya iba hindi makabayad. No. Pero actually, inang pundo nga pwede mo himuon nga guarantee fund. Anong buot silingon? Anong buot sang guarantee fund? Hindi mo sa ipautang. I-garantiya mo lang. Ang mapautang niya bangko. Ang bangko, basta safe lang sila nga may may masabat kung di sila mabaydan,
go na sila. Di karon ang guarantee fund, ang namin isang guarantee fund, kaya unlike sa magpautang ka, kung ang 1 billion, pagpautang mo 1 billion gina. Pero, kung guarantee lang siya, times 5, ang ginagarantihan mo na 20% lang. Tunan man na, damo man ang aton nga kuan mo, damo man ang aton nga mga mayo nga manugtuon, mga mathematician, scientists, etc. That can really compute. Pilagi ang pinagdako nga default, 20%, 30%. Kung 30%, 1:3 or 1:3.5. So, isa mo ka bilyon nga guarantee, magkapautang sang 3.5 billion. So, damo nga farmers makinabang. Diba? Pero danay ka ba, Atty. Boy? Yung patungan kasi nga pat, alas mo daw pugaon to gila, doon di inapunta ta. Damos lo kaon si mga kaya sulubrat sa oras mo. Hidlaw lang ko kay specific sa Atty. Pit. Pero taga-antara, aran na siguro kondisyon tan lang ha. Kada isa, tag-isa lang ka pa, mangkot na lang. Before we matapos. Ikaw na, Princess. Tag-isa lang ka pa, mangkot ha. Daw wala naman kita pamangkot kay Atty. Boy Laron, no? Daw nasa bata naman. Basi ka mo may pamangkot ah. O, si Atty. Milesa. Sa aton labi na kung ikaw pitugtan nga isa ka gobernador sa isa ka probinsya butang tabi Iloilo, Capiz o Aklan kung ano man, paano mo implementar ang mo idea na hanungod sa agrikultura? Ako siguro, Atty. Pit, I want to implement those projects not from the perspective of being a governor, but from the point of view of being an economist. I think I can be of more help kung wala ako sa politika. Kaya otherwise, problemahon ko pa, anay, ang pagdaog. So, dira na lang ako sa negosyo, nga can be of help. Okay, now, Mertz, it's your turn. Ako naman niya, why na ako sang pamangkot, pero nalipay ako nga naka-intra ko diri sa talk show nyo. Kaysa amon sa Pangasinan, sa Baguio, sa may talk show man kami. Pero karon why na, no? Amo na, impress ako di sa Iloilo, matanaw ko sinong pet sa TV, sa Facebook, kag sini ko maayo mga Ilonggo, maalam gid yan. Like this one, we have a perceptive resource person here, ano? And a good talk show host like attorney and Francis and Kuya Pet. Tisiling ko, basta may event na ko na mamasyal ko di sa Iloilo, ma-intra ko di sa inyo kay Wayma kami sa Pangasinan. Oo, amo gani. Kaya pati ka kung data ka pagbuyan sa turno, o hindi ka na pagkuntatan mo, doon na miyan pa naman mangkot. May request to pa, Atty. Attorney, kung makanto ka sa Central Luzon, Pangasinan, Waisia, ang ila to harvest time, summer. Ang ila planting season, summer. Nung may mga dam sila. Ang aton, kung may ulan, kung may bagyo, dira pa kita katanom. Pero tingnan ko nga ang damo gyapon ang rice output sang Iloilo despite that. We are just lucky and we are very fortunate nga ginpalangga kita sa makaako. Nga biskan nga ang iba niya nagabangag-bangag na, ang aton niya pwede gyapon. But can you just imagine? Let me say this. The reason why my showcase project was irrigation. Because right now, without irrigation, one cropping per year or 2 croppings per 2 years or kung swertihon 3 croppings in 2 years. Nueva Ecija, 3. Oh. Rento ba? Rento. Pero kung may irigasyon kaya, pwede ka gani 5 croppings eh. So, but silingon na there more food on the table for our farmers, mapa-eskwela nila, mga kabataan nila, no? Number 2, mas mapa-eskwela, mas matagaan nila food on the table ang ilang mga kabataan. And that will also free them from the political bondage of the politicians. Kaya kung makapakaon ka sa bata mo, makapa-eskwela ka sa bata mo, kinanglan pa politiko, pwede ka makapa-hospital sa bata mo, kaya kung mag-5 croppings ka. But remember that Iloilo is a very strong middle-class economy. Lain kita sa Negros. Ang Negros siya, rich and poor lang. Dari sa ato niya, rich, poor, and middle class. But we have a very strong middle class. So, mo nang leverage ang Ilonggo. That is why, mas manami ang aton ekonomiya kaysa sa Negros. Okay, so that's enough, Suro, no? Kaya daw kung babae, di Francis, lumambal pa gito. Dali lang.
bisan gamay na lang at tagaan lang. John Ross is watching, Art Calzas, Francis Paim Basco, Alexander, si Art Argalantaw, Alexander Idruso, Nini Carmel, Denmark Twidi Argalantaw, Denmark, si Marco Clemente Pinida, Ani Minia, Gas Molina, mga Jerome Barun, Edith Pio, Edith Pio Pernatsixas, Subinson Biligas Ador, Just Soto Bungkong. Damo si Kalantaw, siguro tama na. Tama na lang na Francis, your parting word. Attorney Lauren, lastly, no, ang imo na lang liwat pag-imbitar sa inyo plabotong University of San Agustin High School, Iloilo, class 75, nga grand homecoming reunion sining February. Sa liwat, ginaimbitahan kong akon nga pinalangga ang mga classmate, University of San Agustin Class 1975 High School, tambunan gid naton, 3 ka adlaw nga si Nadia, celebration of friendship, February 8, ara kita sa campus grounds sa San Agustin, kag ang aton panyaga, ara sa Bugoys, 1 to sawa na hasta sa gabi na. Nga si Nadia, kag banding-banding, etc. And then, second day, tabok kita sa Gemera, saka kita sa Mountain Resort sa Solivista, napakatahom. This is owned by Engineer Boy and Joanne Villena sa Guimaras, overlooking Negros Occidental, no? So di panyaga kita to, kag sinadya naman to, and of course the last day sa ang gala night sa Seda Hotel. So liwat mga classmates, kita kids sa February 8, 9 and 10. Damo gid nga salamat, Migo Pete, kag Migo Francis, and of course, the guest panelists, si ang ako nga Abian Dugay na, Attorney Pete. So of course, bago ko lang makilala si Migo Morts, but I hope you can be more often in Iloilo. Okay, so matanin niyo si Atty. Safiro Boy Lauron, ang aton na dinapit nga resource speakers mong kada hindi pabuyan sa aton grupo kay ti madamo kita sa informasyon na makuha. Mga bago, kabisa ako kakakibot niya. Dili ko nabatian ng ila ko pang batian niya rason sa iban. So sa liwat, may ang mapanugyan mo, ikaw mabugluhan na ito tagamay Pangasinan para Mga kababayan ko dyan sa Northern Luzon, Baguio, Dimad Pangasinan, Pangasinan ako. Bukas nandyan na ako. Kita-kita tayo. Alas 12, flight ko sa Clark galing Iloilo. Okay, Sana fine. hindi ako singilin ng taxi ng 600. Ime-metro nila. Una na siya, no. Abeto rin yung yusan, bal ka ba? Wala na? Okay. So, nabatian na ito na ito na resource speaker, luwaton ko, Attorney Safiro Boy Lauron. Madama kita sa informasyon na kuha, and we are very happy that he is back again sa singa programa. Nalipay kita. Talibat? Yes. Damo gid nga salamat sa inyo tanan. Okay. Thank you. Boy, sa mga kaupod, madamo nga man salamat sa inyo pagtambong.